Pilipinas, Radio Publico sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM. Po, magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po na naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon po ulit sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na papakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre, sabayan di po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit po ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at FB page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. At syempre siksik pa rin sa balita at impormasyon ang ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, Pao, no, sa ating Budget Matters, pag-uusapan natin ang isa sa mga digital transformation initiative po ng Department of Budget and Management. Ito po yung Digital Information for Monitoring and Evaluation o Project DIME. At kasama sa ating tatalakayin at hihimayin kaugnay sa Project DIME ay ang bago nitong feature, ang Flood Control Project Components or FCPC. Kasama syempre si DBM Assistant Secretary Jerry Maula mula sa Information and Communications Technology Group. At aabangan natin yan, no? Pero bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Good news po, no, bilang pagtupad po sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na suportahan at palakasin ang mga overseas Filipino workers, maglaan po ng ang Department of Budget and Management sa pamangunguna po yan. Siyempre, Secretary Amenah pangandaman ng 10.2 billion para po sa Department of Migrant Workers o DMW sa 2026. Bahagi po ito ng kabuang 227 billion na budget po para po sa social services sector na may pinakamalaking bahagi po sa pambansang pondo para po sa susunod na taon. Binigyang din po ng Pangulo na pinagtitibay nito ang pangako na protektahan ang vulnerable sectors, kasama na rito ang 223.4 billion para po sa DSWD at 10.2 billion pesos para po sa DMW. Git po ni DBM Sec Amenah, patuloy niyang sinusuportahan o susuportahan ng mahalagang programa, lalo na po ang DMW para po sa tuloy-tuloy na pagtulong at proteksyon
lalo na sa mga distressed OFWs at kanilang pamilya. Dagdag pa po ng Budget Secretary, importante sa ating mahal na Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayang OFW, kaya't sisiguraduhin na sapat ang pondong laging handang sumaklolo sa oras ng pangangailangan. Pinuri po ni Department of Budget and Management Secretary Amenna F. Pangandaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos nitong aprubahan ang dagdag sahod at medical allowance para sa mga empleyado ng government-owned or controlled corporations or GOCCs. Pagbibigay din po ni Sec. Mina, malaking tulong ang salary increase at medical allowance para mas lalong magampanan ng mga empleyado ang kanilang tungkulin sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Inanunsyo po ng Pangulo ang naturang hakbang sa selebrasyon ng 2025 GOCC's Day na pinangunahan ng Department of Finance or DOF sa Malacanang Palace noong ika-6 ng Setyembre 2025. Ayon po kay PBBM, mahalaga ang papel ng mga GOCCs sa paghahatid ng serbisyo sa mamamayan at sa pagbibigay ng dividend contributions na tumutulong na pondohan ang mga social programs at infrastruktura ng pamahalaan. 13 minuto makalipas ng alas 5 ng hapon sa iba pa pong mga balita bilang kinatawan po ni Pangulong Bongbong Marcos at Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman, pinangunahan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran ang pagbibigay ng presidential assistance at paghahatid po ng mensahe sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para po sa lahat. Sa Agusan del Surian na ginanap po bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo noong ika-13 ng Setyembre 2025. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Yusek Libiran na ang bagong Pilipinas ay nangangahulugan ng serbisyong ramdam sa bawat komunidad. Walang naiiwan, walang naisasantabi, lahat ay kasama sa pagdiriwang at pagbabago. Nakatanggap po ng tulong ang humigit kumulang 500 benepisyaryo mula po sa mga programa at serbisyong gobyerno tulad ng TUPAD Program, Job Fair, Test the Skills Training, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, a medical check-up na pinatupad po ng Department of Health at iba pang mga suporta mula po sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Matapos po ang distribusyon, bumisita po sina Yusek Libiran at Governor Santiago Cane Jr. sa Provincial Research Development and Innovation Office na nagsasagawa po ng pananaliksik sa lupang maaaring pagtaniman ng palay at puno para po sa mas maunlad na agrikultura. Kasama rin po sa aktibidad sina DILG Provincial Director Arlene Sanchez, Department of Agrarian Reform Regional Director Merlita Kapinpuyan at iba pang opisyal ng rehiyon. Sa iba pang mga balita, dumalo si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman kasama si Executive Secretary Lucas P. Bersamin sa kauna-unahang pagpupulong po ng Committee on Optimizing the Executive Branch or COEB noong ika-15 ng Setyembre 2025 sa Office of the President, San Miguel, Manila. Bilang co-chairperson po ng komite na inatasang mga siwa sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12231 or Government Optimization Act, binigyang diin po ni Secretary Mina na sa panahon kung saan dumarami ang pangangailangan at limitado ang mga mapagkukunan, ang pag-optimize ay parehong moral na tungkulin at praktikal na pangangailangan. Samantala, iginiit naman ni Executive Secretary Bersamin na siyang chairperson ng COEB ang bigat ng tungkuling nakaatang sa komite. Ang maisa katuparan ang vision ng mas mabilis at mas agile na pamahalaan tungo sa konkreto at actionable reform kung saan ang pagsisikap na ito ay mahalaga sa pananawagan ng administrasyon para sa bagong Pilipinas. Tinalakay sa unang pulong ng COEB ang schedule of activities at deliverables sa ilalim ng GOA, ang draft ng implementing rules and regulations at ang program management plan ng komite. Dumalo rin sa pagpupulong sina Anti-Red Tape Authority or ARTA, Secretary Ernesto Perez, DBM Undersecretaries Rolando U. Toledo at Wilford Wilwong, Assistant Secretary Leonido J. Pulido III at mga direktor na sina Attorney Andrea Celine Magtalas, Gerald Handa at Jan Aris Makaspak.
17 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, ibinida po ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang Digital Information for Monitoring and Evaluation of Project DIME bilang maasahang online monitoring ng infrastructure projects ng gobyerno sa 3rd public hearing po ng Blue Ribbon Committee. Tinalakay po sa pagdinig ang alokasyon at paggamit ng pondo para po yan sa mga proyekto ng gobyerno. Bilang chairperson ng Government Procurement Policy Board, tumulong din ang Budget Secretary sa paglilinaw tungkol po sa proseso ng procurement sa bansa. Pinangunahan ni former Committee Chair Senate Rodante Marcoleta at ilang mga membro ng nasabing committee ang pagdinig noong 8 ng Setyembre. Nakasama po ng kalihim sina DBM Undersecretaries Rolando Toledo, Janet Abuel, Wilford Wilwong at Goddess Hope Libiran. Kasama rin po Assistant Secretaries Mary Ann de la Vega at Leonido Pulido III at iba pa pong mga kawani ng ahensya. At yan po ang kabuuan ng tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, Budget Pips, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tuwing bumubuhos ang ulan, hindi lang kalsada ang nalulunod, kundi pati buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Flood control projects sa bansa hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ang pondong nakalaan dito, hindi dapat binubulsa. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ang pondong mula sa mamamayan dapat ilaan sa makabuluhan na proyekto para sa kapakinabangan ng taong bayan. Panahon na para itama. Tamang serbisyo, tamang proyekto para sa mga Pilipino. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo.
Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. At nagbabalik po ang usapang budget natin. Yun. Pau, shoutout po muna natin yung ating mga viewers. Ayan. Hello Sige, kay Lady Chatterley ng Binangonan at syempre sa mama ko. Ayan, magpagaling ka ha. Huwag masyado yung pagkain ng mga ha. At syempre shoutout natin yung friend natin na last day kanina sa work. Oh yes, si Miss Dom Consulta. Oo, Miss Dom, salamat sa yan. Saan? Masasayang memories natin sa office, sa media affairs. Yes, at mamimiss ka lalong-lalo na ni Tyrone. Sabi ko kay Miss Dom, may plot twist. Si Ty kasi parang naging tunay na lalaki na in love pala siya kay Miss Dom. So, yun din yung wish ko. No? Sana yun nga. Well, at syempre ginagamit ko rin po yung pagkakataon na to para makiramay po sa lahat po ng membro ng pamilya ng aking kaibigan, best friend na si Kuya Charlie Salazar. No? Mamimiss kita, aking... Huwag kang iiyak. Iiyak talaga. Pero, nako. Ayun. Gusto ko rin po, nakikiramay po kami sa pamilya po ni Kuya Charles, ang best friend ng aking... Ba't ako naiiyak? Ba't ka naiiyak? Nag-iiyak na tayo dito, Eric. Baka nadala ka lang sa boses ko, diba? Sabi mo nga, diba? Nakakadala yung boses ko. Luwa yarn? Yeah. No? Anyway, natawa ako saan. Pau! Well, isang panibagong kaalaman na naman yung ipahatid natin sa ating mga tagapanood at taga-subaybay. Dahil ngayong araw ay ibabahagi natin sa kanila ang isang audiovisual presentation tungkol po yan sa Digital Information for Monitoring and Evaluation o Project DIME. Tama ka dyan, Eric. No? Ito ay isang inisyatiba ng DBM po na layuning mapabilis at mapahusay ang pagsubaybay sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya naman, oras na para sa ating Budget 101. Ang Digital Information for Monitoring and Evaluation of Project DIME ay nagbibigay buhay sa konsepto ng open government sa pamamagitan ng digital information na visible at verifiable sa paggastos ng gobyerno. Unang-una, madali kang makapaghanap at makakapag-filter ng mga aktibong proyekto. Maaari kang mag-search batay sa lokasyon, programa, status, o diretsyong hanapin gamit ang pangalan o code ng proyekto. Lahat ay nasa iyong mga kamay. Sa tulong ng mga ahensya gaya ng Philippine Space Agency, University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards o UP NOAA Center, at National Mapping Resource Information Authority o NAMRIA, at Department of Public Works and Highways, Department of Science and Technology, Department of Information and Communications Technology, Department of Education, Department of Transportation, Department of Economy, Planning and Development o DepDev, at Land Registry Authority. Masisiguro na ang bawat proyekto ay nasusubaybayan mula sa himpapawid gamit ang datos at mapa na bukas sa publiko. May interactive map itong pinapagana ng Google Maps at pinalalakas ng satellite imagery at flood hazard data mula sa UP NOAA. Dito, makikita ang mas dynamic na view ng mga proyekto sa buong bansa. Matutukoy rin sa tulong ng flood hazard layer ng UP NOAA ang mga lugar na madalas bahain, kasama ang 5 taong projection upang makatulong sa mas matalinong pagpaplano at paggawa ng desisyon para sa mga proyekto ng gobyerno. May grid layout naman na nagbibigay ng kumpletong listahan ng mga proyekto kung nais mong tingnan pa sa ibang paraan. Mabilis mong makikita ang mahalagang detalye tulad na lamang ng lokasyon, budget, implementing agency at timeline sa isang tingin lamang.
Sa table view, maayos na nakalista ang pangunahing detalye ng proyekto gaya ng pangalan, lokasyon, implementing agency, budget, petsa ng pagsisimula, at kasalukuyang status. Nais mo bang i-share ang impormasyon tungkol sa proyekto? Walang problema dyan! Madali mong i-export ang project details sa CSV o PDF format. Instant yan at hassle-free. Kapag nag-click ka ng isang proyekto, dadalhin ka sa project details page. Sa itaas na bahagi, naka-highlight ang mahalagang impormasyon tulad na lamang ng budget, utilization rate, petsa ng pagsisimula at pagtatapos, updates, at budget. Habang nag-scroll ka, makikita mo ang mas detalyadong breakdown ng proyekto gaya ng project title, code, location, coordinates, contractor, implementing agency, status, programa, at petsa kung kailan ito inilagay sa DIME. Kasama na rin dito ang project budget at cost, fund source, utilization rate, resources, project timelines. Mayroon din itong articles and publications section kung saan makikita ang mga write-ups at artikulo mula sa loob at labas ng gobyerno na tumatalakay sa epekto at progreso ng proyekto. Ibinabahagi rito ang mga milestone ng proyekto para maipaabot sa mas malawak na komunidad. Upang mapanatiling bukas ang impormasyon, madali ring mag-post ng updates, kasama na ang mga larawan o downloadable documents gaya ng budget summaries na nagsisiguro ng transparency sa bawat hakbang. At kamakailan, nadagdag na rin sa feature ng Project DIME ang Flood Control Projects Component or FCPC na tututok naman sa transparency sa mga proyekto para sa pag-iwas sa pagbaha, isang tugon sa hamon ng climate change at disaster resilience. Pwede ring makilahok ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment sa mga posts habang binabantayan ng mga admin ang usapan para manatiling maganda at makabuluhan ang palitan ng kuro-kuro. Bilang karagdagan sa transparency at accountability, may feedback feature rin kung saan maaaring magbahagi ng kanilang saloobin ang mga mamamayan. Sinisiguro ng mga admin na umiiral ang isang responsableng pamamahala at makabuluhang dialogo. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang Project DIME website sa www.dime.gov.ph at alamin ang mga proyekto sa inyong lugar at makilahok sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Project DIME, empowering transparency, ensuring accountability. ABP, audiovisual presentation po ng Project DIME, no? Ang ganda ng boses. Ang ganda. Sino kaya yun? Diba? Siyempre, boss natin yun. Siyempre, baka Yusek Goddess Hope yan. Yes. At siyempre po, no, pag-usapan din natin maya-maya lamang yan. At makalipas ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. At 21, sabay-sabay nating tutukan at babantayan ang pagkilos ng bayan. Tinig ng mamamayan, mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Radyo Pilipinas is on Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. At nagbabalik po ang usapang budget natin para po sa mga bago lang nakatutok. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre, sabayan di po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo sa Radyo Pilipinas FB page at syempre po sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang hatid natin dahil narito na ang ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Eric, tulad nga ng nabanggit mo kanina. Talaga ba? Alam ko na yung sabihin Sige mo lang, eh. okay. Tatalakayin nga natin ang isa sa mga digital transformation initiative ng DBM. Ito ay ang Digital Information for Monitoring and Evaluation or Project DIME. Yes, tamang-tama ka dyan. No? Para bigyan tayo ng mas malawak po na pangunawa kaugnay sa Project DIME kahit napanood natin yung ABP kanina. At syempre yung mga karagdagang feature po nito, yung Flood Control Projects Component. Makakasama po natin si DBM Assistant Secretary Jerry Maula. Magandang hapon po, Asek Jerry, at welcome po dito po sa Budget Matters, dito po sa usapang budget natin. Magandang hapon po, Asek. Wow, good looking naman si Asek. Yan. Hello po. Narinig mo po ba kami, Asek? Hello po. Yes po. Yeah. Loud and clear. Loud and clear. Sige, thank you po, Asek. No, simulan na po natin. Ano po yung pangunahing mandato po ng inyong opisina na Information and Communications Technology Group ng Department of Budget and Management? Para alam din po ng ating mga tagapakinig. Yeah. Thank you. Basically po, ang pangunahing target ng aking department, ang tawag po sa amin ay Information and Communications Technology Group ng DBM. No? At ang mandato ay patuloy na operasyon po ng mga systems and applications po ng DBM. Kumbaga po ay keeping the lights on ng ating mga IT operations. Ito po ay mahalaga upang makasiguro tayo na walang disruption or delay sa lahat po ng mga transactions na ginagawa po ng DBM. Asek, ito nga pong tinatawag po natin na bagong digital transformation na inisyatiba po ng DBM, no, na kamakailan nga po ay naging maingay, lalong-lalo na sa Senado doon sa budget hearing ay mas pinag-usapan pa yung ating programang ito po yung Project DIME. Para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba yung layunin po ng inisyatibang ito at saan po ba naka-focus yung Project DIME? Yes, thank you for asking. Ang Project DIME ay or ang tinatawag nating Digital Information for Monitoring and Evaluation ay isa po sa mga pangunahing hakbang po ng DBM. Tungo sa full digital transformation po at transparency not only po ng DBM but for the entire government. No? Ang objectives or layunin po ng Project DIME, number one, makasiguro po na epektibo ang paggamit ng pondo ng bayan. Through digital means para masubaybayan po natin at ma-evaluate ang mga projects po ng ating gobyerno. Second, we also want to understand na makapagbigay tayo ng real-time or near real-time updates po sa mga infrastructure projects through evidence-based data para maayos po ang ating pagpaplano, pagpabudget, at decision-making po ng gobyerno. At ang huli at pinaka-importante rin po, palakasin ang transparency at accountability sa implementation ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Speaking of transparency. Yun nga Asek, no? Paano po makakatulong yung yung Project DIME sa
transparency ng mga proyektong isinasagawa po ng gobyerno? Tsaka anong klase po ng mga proyekto ang sakop nito? Actually, yun na nga po ang ginagawa ng project time ngayon. Pinapaigting ng DBM ang pagsisikap nito upang makamit ang transparency sa budget at ang digitalized pong processes natin sa operations at magsisilbing haligi po ang DIME para po sa kampanya ng pamahalaan ating gobyerno para sa transparency. Ito rin kasi ang magbibigay daan para makapaghanda tayo sa hinaharap na IFMIS o tinatawag nating Integrated Financial Management Information System. At ang roadmap po sa digital transformation. Bilang ano nga po sinasabi po natin para po ito sa transparency at ngayon din po masasabi po natin na isa po ito talaga sa mga proyekto po ng pamahalaan na kumbaga magsasama-sama po yung marami pong mga ahensya. Ano-ano po ba yung mga ahensya po na katuwang po natin dito para po sa pagpapatupad po ng proyektong ito? Opo, actually palaki po ng palaki or parami ng parami ang mga ahensya pong aming nakakausap at nakakasama at lahat po yun ay magpapalakas po sa ating project line. Right now po, we have meron tayong interactions at partnerships po with DPWH. Sila po yung primary agency natin dito. We also have PILSA. Tsaka po, we have also Project NOAA. So, marami po. Yung NAMRIA and pati po itong linggo na po na ito, kausap din po namin ng DOTR tsaka DOST. So lahat po sila, at pati po DICT. So lahat po sila ay nagtutulong-tulong sa amin para maging successful or matagumpay po tunday. Opo. Sige po, Asek, no? Paano naman po nasisiguro yung ano po? Pero bago po yan, no, saan po makikita yung ano? Saan ito makikita tsaka paano po to gumagana paano po gumagana yung technology ng DIME sa tulong ng mga partner agencies natin? Yan. Yes, opo. Makikita ang Project DIME kasi meron siyang web application o web browser at ang URL po ng DIME ay www.dime.gov.ph po. Paano po ito gumagana? Gumagamit po ang DIME ng satellite imagery, drone footage at geotagging po upang masubaybayan ang progreso ng mga malalaking projects po ng government. So katulad na sabi ko, ka-partners po natin dito yung mga ibang agencies para po matulungan tayo sa mga digital images po para magkaroon ng transparency sa ating mga government projects. Saka layunin din po ng DIME na makapag-achieve ng real-time visuals or dashboard na nagpapakita po ng exact status, location, pati po budget utilization ng bawat projects at iba pang performance metrics. So sa kasalukuyan po ngayon, ang DIME at DBM ay patuloy na nakipag-usap po sa iba't iba pang ahensya. As mentioned earlier, lumalaki po ang pamilya ng DIME para po magkaroon pa ng mas magandang information para sa ating mga kababayan. And then lastly, ang DIME po, ito po yung isang magandang feature, yung feedback platform po. Opo. Ito po ay open sa public upang makapagbigay po ng obserbasyon, feedback, suggestions po tungkol po sa project. So, pwede rin po sila mag-upload ng sarili ng videos at photos para po makatulong sa monitoring ng status. Ganda. Maganda yun. Asek, ang susunod ko pong tanong, no, paano po ba, sinasabi po natin na ito po, gumagamit po ito ng satellite, ng drone, ng geotagging, no? Paano po ba natin na titiyak po yung accuracy po ng mga datos po na nilalagay po dito na kuha po ng satellite? Paano po ba natin ito papaliwanag sa mga ordinaryong one? Pero bago nyo po sagutin yan, mag-commercial break po muna tayo para bigyan po natin ng daan yung paalala po mula po sa ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Ngayong Sabado at Linggo, September 20 at 21, sabay-sabay nating tutukan at babantayan ang pagkilos ng bayan. Tinig ng mamamayan, mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mahiya naman kayo. Kilos kontra korupsyon sa Radyo Pilipinas. Special coverage. At nagbabalik po ang usapang budget natin. Siyempre kasama pa rin po natin si Assistant Secretary Jerry Maula. So yun na nga po, no, paano po natin natitiyak, ASEC? ASEC, nandiyan pa rin po ba kayo? ASEC? Ayun. Ayan, may delay lang talaga ng parang 5 seconds, no? Well, sige. ASEC, yun na nga po, paano po natin natitiyak po yung natumpak po yung mga datos po na nakukuha na nilalagay sa dime through satellite, geotagging, and drones? Yes, tama po. Thank you for the question. Ang PhilSA po at NAMRIA po, as mentioned po kanina, sila po yung mga experts po sa satellite at geospatial data. Kaya sila ang nakakapagbigay po sa atin ng validated at high resolution imagery. And then, ang pangalawa po, si UP NOAA, nabanggit ko rin po kanina, nagbibigay ng climate at hazard scenario frame sets po para sa mga tumpak na visualization. So, importante po ito kasi para magkaroon po tayo ng tamang proyekto at makapag-plano tayo na maayos base doon sa lokasyon na napili ng mga projects. So, ASEC, tama po. At meron din pong project homepage about projects na may kumpleto pa ang documents. Ito po yung mga images, satellite pictures at updates na maaari po ma-verify ng public. And so, then ngayon po, ang aming team, at nabanggit ko rin po kanina, kausap namin ng DENR po para sa ating Geospatial Database Office. At may admin portal at monitoring framework din po para sa internal validation po ng data. Yun, ASEC, no, nabanggit nyo po kanina na pwede siyang ma-access ng public, tama po ba? Tama po. Opo, tapos pwede rin silang mag-comment doon. Yun. 'Di ba? Paano po pinoproseso or tinutugunan ng DBM yung mga komento or obserbasyong isinusumite po ng publiko sa DIME? Paano po ito nasusolusyonan ng DBM? Opo, yung ating pong administrators po ng DIME ay may mga feedback feature po kasi tinalaga po sa ating website para po makapagbigay tayo ng timely comments. Pwede pong gumamit ng either Google account or Facebook account po para makapag-login po sa DIME. At maaari din pong mag-upload ang public na mga pictures na banggit ko rin po at mag-post ng mga comments. Pwede rin po anonymously, pwede hindi. Pero kung hindi po, pwede nilang gamitin yung Gmail account po nila sa pag-login. Ayun po. Huwag po kayo mag-alala, yung mga comments po na sinasubmit ng ating Hello, medyo nawawala yata. Si ASEC Jerry, lalo medyo mahina kasi yung signal, no? Oo nga eh. Yun. Pero so, ASEC, nakakatuwa lang dun sa ng Project DIME, kumbaga, no? Ayun. So, we also project improvements po at policy adjustments po tungkol po dito sa feedback mechanism. So yun na nga po, minsan syempre alam naman po natin yung mga netizens kapag ganyan, ano lang yan, madalas po nasasabi, may hindi dinaya yung nakalagay dyan. So paano po natin mapapatunayan po at masasabi po sa mga tao na legit lahat ng nandito sa Project DIME? Medyo naputol po yung line. Sorry. Opo. Hello? Siguro ulitin mo yung question, Kuya Ed. Kwentuin na. Siguro kontakin na lang natin through phone ba or Kaya ba ng pa din? Kaya ASEC, naman yata. Clear na po ba kami? Yung loud and clear na po ba ulit kami? Dili po kayo. Okay. Loud and clear. Sir Eric, paulit na lang yung question. Yung question, ASEC, no? Syempre, paano po natin ipapakilala, ipapakita sa ating mga listeners na at sa mga sumusuporta po o yung mga tumitingin dun po sa website na legit po lahat po ng nakalagay po sa ating Project DIME? Yun po. Actually, closely coordinated kami po with various agencies po para maisiguro po natin na tama
accurate at updated po yung mga information sa project line. Asik, may mga naging ano po ba? May mga naging pagsubok po ba yung DBM tsaka yung partner agencies ninyo na sa pagpapatupad nito? Paano nyo po ito nasolusyonan or nagawa ng paraan? Marami pong challenges. Number one po, yung integration po ng ating data. Actually, fragmented nga po ang ating information. Marami pong mga ilan-ilan pong mga government agencies ang gumagawa rin po similar ng DIME initiatives. Pero hindi po nakikita-kita yung ating mga data. So, ito po yung naging inisyatibo ng DBM. Patuloy po kami nag-research po ng mga partner agencies para po maging consolidate at magkaroon tayo ng converge of information as well as budget para po sa convergence ng mga similar projects kumukha ng Opo. Sek, ito pong pag-usapan po natin yung bagong feature po ng Project Dime. I understand, hindi naman po bago lang tong Project Dime. Kumbaga, nagdagdag po tayo ngayon ng feature kung saan po ito po yung flood control components para po sa mga flood control projects. So, ano po ba yung makikita natin pag nag-browse po tayo ng mga flood control projects po dito po sa Project Dime? Actually, we already collected lahat po ng mga not only flood control projects but all the projects in general. Kinolekta po namin yung 2022, 2023, 2024 up to the present projects data. So we have the information. Nandun lang po yung kami ngayon sa patuloy na pagbabalidate po ng data sa mga partner agencies po na. Ayun. Bago ang lahat, Asek, shoutout daw po si Trisha Dino at si Beth Montes. Hello, Asek daw po. Nanonood po sila. Yes, mga fans ko rin. May fans si Asek. Sana all may fans, no? Ayun. So, yun po. Yung ibig sabihin po, no, ngayon po ba sa pamamagitan po nung bagong component, yung flood control components po ng Project Dime po, ibig sabihin po ba nito mas masusubaybayan na po ng ating mga kababayan lahat po ng mga proyekto at real-time po ito? Tama po ba? Tama po. Medyo konting tawad. Near real-time po para po near. Masyadong expect yung mga public saan. Asek, ano po yung benepisyo ng DIME para naman po sa mga lokal na komunidad katulad natin? Opo, actually, one of the triggers po ng DIME is citizen participation po. Lalo na po yung nagkausap kami ng DNR tsaka ng DPWH, dapat po yung mga pre-works, mga planning po before starting a project. Magkaroon po ng scientific study kung feasible po yung mga itatayong infrastructure projects. Pangalawa po, ano po yung magiging effect sa community? Magtatayo po tayo ng mga ganong klaseng projects. Yung mga farm-to-market roads, ano po yung mga dadaanan ng planong projects na ito, dapat po may konsulta po sa community. Yun po yung magiging susi po nito. Nawawala si Asek. Itong DIME. Ayun. So kapag na-monitor po namin yung mga projects dito, hello? Yes po. Okay na po, okay Asek. Na po. Okay na po. Napuputol lang talaga. So, basically, ang sinasabi ko po ay community participation plus scientific research po before starting any infrastructure projects. Para po hindi masayang yung project, dapat po maingat at masusi po yung pagpaplan. Ngayon po, Asek, na sobrang init po ng mga issue. Kaugnay na po dito sa flood control. Paano po ba natin masasabi po sa mga mamamayan at mapagmamalaki po itong Project Dime na eto, kasama kayo sa inisyatibang ito through transparency, pagpapadala ng feedbacks. Pwede nyo po bang imbitahin sila na mas lalong maging active? Hikayatin po sila para po subaybayan po yung mga proyekto po ng gobyerno. Thank you po. Sa panahon po ng digitalization, mahalaga po ang paggamit ng technology. Tulad ng Project Dime, upang masiguro po ang bawat pisong galing sa buwis ng mamamayan, napupunta po ng tama sa mga proyektong ito.
So, sa pamamagitan po ng real-time monitoring or sa akin po, near real-time monitoring, bukas ang datos, may participation po ng publiko, mas magiging epektibo po, tapat at makabuluhan ang serbisyo po ng ating pamahalaan. Kaya yun po, sama-sama tayong bantayan at pangunahan po ang ating bayan. Yun. Asek, tanong ko lang po, may plano po ba ang gobyerno kung para po mas lalo pang mapalakas ang DIME sa ating bansa? Yes po, work in progress po kami. Yun. As mentioned earlier, dumadami na po yung mga kasapi natin po para maging matagumpay. Yun, nawala na naman. Hello? Asek. Dami na po kami napadala. Yun. Para maging, naputol po dun sa para maging matagumpay. Opo. Ayun po, nagsasanib puwersa na po ang mga government agencies, various government agencies. Yun. Various government agencies. Wala talaga. Well, pero maganda naman diyan kasi natalakay na naman din halos lahat. So siguro sa audiovisual. Sa DPWH po para sa close monitoring ng project. So nagsasanib puwersa na po kami lahat. Yan. Para po makapagbigay kami ng transparent reporting po ng mga projects. Ayun. So, Asek, baka meron lang po kayong gustong i-shoutout at medyo may comment din po si Dayan. Miss Dayan. Hello kay Miss Dayan. Nax Pogi daw po. Yan, isa sa mga fans po ni isa sa mga Asek supporters Jel. ni Asek. Sino po yung gusto nyong i-shoutout? Asek, go ahead po. Ayun po, shoutout po sa aking pamilya sa DBM. Bukod po sa mga aking executive officials po, mga kaibigan ko po dyan. Ang aking Office of the Assistant Secretary team, yan po, pinapangunahan po ni Ma'am Dayan Salto Mangilit. Naku, naputol pa yung shoutout. Ang swerte naman ni Dayan. Oo Lisa Garland, ni Melchor Tenya. Ayun po, tsaka yung mga angels ko, sila Tricia. Naku, baka may makalimutan ako, sorry. Si Tricia. Ayan, si Tricia Dino, no? At si Beth Montes, at saka ito yatang si Elaine Macabio po ba? Tama po ba? Si Ma'am Beth. Ayan, si Ma'am Elaine Macabio. Ayun. Kaya po, marami po sila. Naku, bukas nagpapa-merienda ako sa kanila. Yun. Punta kami doon, Asek, sa office mo. Joke. Sa Monday na lang. Tama po kayo. Joke lang, Asek. Naku, maraming salamat po sa oras ninyo. Ano po yung nararamdaman ninyo ngayon na nandito ka sa aming programa? Opo. At saka po, sa totoo lang, para oras na po ito para congratulate ko rin po, lalong-lalo na syempre. Ngayon talaga, yung lalo na sa panahon, nakikita naman natin na sa kabila ng mga budget hearings, ay napapansin po ngayon yung proyekto ng gobyerno para po sa transparency. Isa na doon ang Project Dime? Yes, at accountability. No? So, congratulations po, lalong-lalo na ang ingay-ingay ng Project Dime. Thank you po. Thank you po, Asek. Jerry Maula mula sa Department of Budget Dayan, and Management. Tawa ng tawa. Anyways, no, puro ha si Dayan. Pero nakakatuwa lang tong Project Dime pa. No? At kanina, idagdag ko lang kasi alam ko, isa sa mga, hindi ko alam kung ano pa yung update, pero isa sa mga magve-verify nung mga feedbacks na ipinapasa doon sa website ng Project Dime ay ang ating opisina. Oo nga. Hindi, so, pero actually, dadagdag yata sa trabaho mo yun. Yung ng mga feedbacks ng okay lang. Ako sasagot sa iyo. Ayan. Yes, no? At dyan po. Tapos na ba? Nagtatapos ang interview natin kay Asek Maula. So, yun. Ano ba? Nakakatuwa lang itong Project Dime kasi talagang alam mo lagi yung mga tao pa no, parang laging sinasabi, parang nasabi ko na rin yata ito dati kasi parang sasabihin nila, itong ganyan, may ganito dito sa budget, may problema. Ngayon, ito na po yung pagkakataon po ninyo para mas maging aktibo po na makilahok po. Opo. Tingnan nyo kung totoo ba to, yung may mga flood control, kumusta ba? So, pwede kayong magpadala. Okay na po ito, ginagawa na po dito. So, ganun yung mga pwede nating bilang isang ordinaryong tao, mag-report po tayo dun sa kumbaga, kasali tayo talaga sa gobyerno. Tsaka alam mo, Eric, lahat naman tayo nakatutok na sa cellphone. Why not i-check nyo po yung mga initiatives na isinusulong po ng gobyerno? Tulad nga po nitong Project Dime. Pwede, madali lang naman siyang ma-search sa
diba? www.dime.gov.ph. No? Isa lang po 'yan sa mga inisyatiba ng DBM na sobrang dami na po ngayon na ginagawa para po talaga sa transparency. Meron pa tayong blockchain project, yung blockchain naman. Yung blockchain project naman matindi rin 'yun kasi yung mga titingnan doon yung mga budget din na hindi basta-basta nabubura, so hindi siya pwedeng ma-tamper o hindi siya pwedeng madaya. At yun po talaga yung sinusulong po ng ating budget bastonera ng masa, no? Si Secretary Amena Pangandaman. Kasi nakakatuwa din, no? Kasi sa kabila ng mga nangyayari din ngayon, active talaga si Sec Mina. Sobrang active. At yung mga tao parang minsan yung DBM parang minsan ididiin yung DBM na hindi naman dapat, so ituturo dito. Pero yun, yung kumbaga yung scope, lahat ng agency meron yung mga scope of kumbaga trabaho, no? Trabaho nilang ganito. So iba-iba tayo ng mga trabaho. Mga masabi ko, nako. Well, maraming salamat po, no? At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po na may napulot kayong aral at bagong mga kaalaman, lalong-lalo na po sa digital transformation initiatives po ng DBM, no? At natinampok po namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo muli kami next week dito pa rin sa Impila ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. At syempre, sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Yun, tabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Salam Radio. Muli sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako po si Pau Borja ng Department of Budget and Management. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.